Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. So mamaya i-anunsyo po natin kung kailan po mapapanood ang The Alibay at anong oras, okay? Pero bago po yan, narito muna ang mga napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Marifel Romualdo. Sabi niya, "Good evening, Ders. Alam, Ders, parati akong nanonood ng vlog mo sa TV kasi parati kang nag-update sa aming idol na Kim Pao. Pag natuloy ang wedding nila, Kim at Paulo, maraming magsasaya lalo na ako. Super happy ako mula nang nakita ko sila nang personal silang mag-couple. Sila lang ang gustong-gusto kong pinapanood at makita. God bless you both, Kim Pao. Happily ever after forever. Lasting longer couple, Kim Pao. God bless you both, Kim Pao. And to you, Ders, God bless you, Ders." Nako, maraming salamat po, Ginang Marifel Romualdo, sa pagsuporta niyo po sa akin, sa palagian niyo po na panonood ng mga vlog ko about kay Kim and syempre kay Paula Avellino. Mabuti pa po kayo, no, at nakita niyo na po si Kim and Paula Avellino ng personal. And hopefully nga po ay mangyari na itong wedding bells na pinakaantay po ng marami. Dahil for sure, marami pong magpapalitsyon, maraming maghahanda para po sa kanila. Yun ay bilang pagse-celebrate na rin po. Parang buong bansa, tapos sa ibang bansa din, magse-celebrate talaga sila. Pero sa ngayon, mga kakimpaw, sobrang sikat po kasi ni Kim and Paula Avellino. Kaya syempre, karir muna yung uunahin nila. Since hindi naman sila ganun pakatandaan, di ba? Si Kim Chu nasa 35 na, ako malapit na pala. Si Paula Avellino 37, ako malapit na mag-40. So sana bago sila umabot ng 40 years old, ay mangyari na yung wedding bells na pinakaasam natin para po sa kanila, no? So, maraming salamat po sa komento, Ginang Marifel Romualdo. God bless po sa inyo and mag-iingat po kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, "Ders, good evening, taga Mindanao. Iligan City ako, Ders. Para sa aking pananaw, kina Kim at Paulo patungo na sa kasalan kasi makita mo sa dalawa, di na pwedeng magkahiwalay. Lalo si Pau, ayaw niyang mawala si Kim sa kanyang tabi. Siguro, napag-usapan na nila na hintayin na lang natin ngayong 2026. Ipagdasal natin sila na harap sa altar na may bendisyon. Basta ako, naniniwala hanggang dulo ang mag-couple. Just pray and pray. God is so good, especially for Kim and Paulo. God bless." Nako, taga Mindanao po pala kayo, no, Iligan. So, mag-iingat po kayo parati dyan, Gilang Norma Cole. And tama po kayo dyan. Sa nakikita natin kay Paula Avellino, parang ayaw niya na pong humiwalay kay Chinita Princess, no? Doon pa lang mararamdaman at makikita natin yung totoong pagmamahal niya kay Chinita Princess. Parang malapit-lapit na rin po talaga silang ikasal dahil sa mga kilos na pinapakita nila sa publiko. Talagang alam niyo yun, love na love talaga niya si Chinita Princess. And seryoso talaga siya kay Kim Chu. So parang ngayon ko lang nakita si Paula Avellino na talagang nagpapakita ng, alam niyo yun, pagmamahal sa publiko. Kasi dati hindi naman siya ganyan, mga kakimpaw eh. Talagang kay Chinita Princess lang niya talaga binaling at binuhos yung matinding pagmamahal niya sa isang babae, mga kakimpaw. Kaya ano pa ba ang ating aasahan? Di maganda, mga kakimpaw, dahil ang wedding bells ay nalalapit na. Syempre, magsasaya po ang lahat. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. God bless po sa inyo and pag-iingat po kayo parate. So eto na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Friday. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa announcement. Para po sa mga nakasubscribe na sa Prime Video PH, ito po yung oras
kung kailan at anong oras niyo po mapapanood ang The Alibay ngayong araw. So, November 7 at 6 p.m. Sabi nga dito, The Alibay streams tomorrow, November 7, which is today at 6 p.m. with new episodes released weekly in the Philippines and over 240 countries and territories exclusively on Prime Video PH. Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe, hindi niyo po ito mapapanood mga kakimpaw. Bali wala din po maglalabas na mga Kimpaw fans sa mga social media platform dahil bawal po ito, i-report po ito ng mga Kimpaw Nation. Dahil syempre, spoiler kayo, 'di ba? Hindi po sila maglalabas diyan. Sa Prime Video PH lamang po 'yan mapapanood. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw itong pakiusap or panawagan po ni Chinita Princess na nangyayari po ngayon na mga kalamidad dito po sa kanyang bayan or sa Cebu mga kakimpaw. Sabi niya nga kasi, sana magawa na lahat ng dapat gumawa ng paraan para hindi na maulit. Sa amin hindi naman binaha pero it is the first time na nangyari sa amin sa Cebu na nagkaganon, kalalang baha. And sino naman ang sisisihin natin? So grabe po kasi sa Cebu mga kakimpaw, ano? Dilindol na, tapos binaha pa. Grabe talaga mga kakimpaw. Parang parang binuhos lahat doon po sa Cebu. Actually wala naman pong gustong mangyari ito mga kakimpaw. Pero grabe ang lupit. Ang dami ko pong nakikita doon na may namatayan, talagang na-wash out po yung kanilang kabuhayan, yung kanilang bahay, yung mga sasakyan, patong-patong na mga kakimpaw dahil po sa pagbaha. 'Di ba? So, yan po yung sinabi ni Chinita Princess na sana daw maaksyonan na po or magawa ng paraan kung ano man yung dapat gawa ng paraan para hindi na po maulit itong mga nangyayari po sa kanyang bayan. 'Di ba? Nakakaawa po yung mga kababayan natin doon mga kakimpaw. Kaya sana po, no, sana po ay hindi na ulit ito maulit. Sana maaksyonan na ang dapat maaksyonan nang sa ganun ay hindi na po mangyari ito kasi sobrang dami pong buhay talagang nawawala mga kakimpaw, ano. So, sino nga ba ang sisisihin? Di ang mga korap, no? Mga korap na kung saan talaga namang nagnanakaw po ng pera ng taong bayan. So, sana, di ba, ay nailagay po sa tama para hindi po mangyari ito sa tamang project, 'di ba? Para sana hindi nangyayari ito. So itong lindol, itong pagbaha mga kakimpaw sa Cebu, nire-remind lamang po tayo niya siguro na hanggang ngayon wala pa pong nakukulong, wala pa pong napaparusahan at dapat may managot talaga dito. So maraming salamat Chinita Princess ano sa iyong panawagan, sa iyong mungkahi patungkol dito sa nangyayari dito sa ating mga kapaligiran. Sana may managot, sana may makasuhan, sana may magbayad na't may mahuli na. So maraming salamat Kim Chu at mabuhay ka. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.